Hello? Hello po, Papa Jackson. Hi, good morning. Opo, good morning po sa inyo. Sure, you are not in the Philippines. Wala po, US po. Parang kinalungkot mong nasa US ka. Hindi naman po. What's your name? Moon po. Multo? Moon. Moon. M-O-O-N po. Moon as in M-O? O-N. Parang... One. Yes. Ba? Ayop. Ilan taong ka na, Moon? 29 po. 29. Yes po. Screen name mo ba yung Moon? Opo. Okay. Anyway, what state are you calling from? Ano po? What state are you calling from? Baka makilala po kasi. Bakit? Sikat ka? Hindi kasi yung may parang buong kasi ang tawag dito, parang kilala ako, baka makilala ako. State lang ito naman. Ano po, New Jersey po. New Jersey. Kunti lang ba Pinay dyan? Parang magkakakilala ganun. Huwag kang mag-alala kung kilala ka nila kahit sabi mo na sa Marikina ka lang. Kung kilala ka nila. How long have you been living in the US? Since I was 12 years old po. Since 12. So, Opo. you are practically an American citizen na kasi konti na, di ba? Konti lang ng panahon mo dito eh. Opo. Pero bumalik po ako sa Pinas para mag-aral. Kaso hindi din natapos. Okay. Okay. Opo. Anong ginagawa? What do you do? Sa ngayon po, nag-aaral po ako uli dito. Pero nagsa-sideline po ako ngayon. Anong sideline? Yung nagde-deliver po ng pagkain. Parang Lala movie yata dito yan. Opo, parang ganun. Okay. For someone who's been living in the US, kasi diba 29 ka? More than half of your life. In fairness, wala kang yung arte magsalita. Ay, kasi, ewan ko kasi hindi nga din ako ganun ka-fluent din sa English. Siguro may parang trauma ba yun? Kasi natatakot ako na makipagsalita ng English kapag may kaharap na Filipino. Bakit? Kasi nung naalala ko nung bata pa ako, nag-try akong mag-English ba tapos pinagtawanan yung grammar ko. So simula nun, When you were still in the Philippines? Opo. Ano ka ba yung mga tumawa sa'yo nakatira sa Pilipinas? Ikaw nasa Amerika ka? Look at the... Hindi, nasa Pinas na po ako noon. Kaya nga, but you are living in the US. But look at the irony, no? Opo. Anyways, ba't tayo magkausap? Wala, kinakabahan ako. Po kasi, nagkaayos na po kami ng asawa ko. Tapos ngayon... Something, you had a problem. Is that what you're saying? Opo. Ano problema nyo? Kasi, paano ko ba umpisahan to? Ganito po kasi, nagkakilala po kami nun during pandemic, 2019. Yung pinsan po niya, classmate ko. And then, sinama po ako sa probinsya nila. Teka, mahina ako dyan. Yung pinsan niya... Opo. Naging classmate ko. Ba't ba ganyan kayo magkwento? Hindi sabihin classmate po siya. Pinsan siya na.
Okay, sige. Classmate mo, may Ayun. pinsan siya yun. Okay, sige. Okay, sige, sige. Oo, yun, asawa ko ngayon. Okay, Opo. mm-mm. So, doon kami nagkakilala sa probinsya nila. Mm. Tapos, doon nag-start po yung, yung something sa amin. Okay. And then, opo. Tapos, may kasi siya. Ewan ko kung, parang feeling ko, dati nung nag-aaway ka, parang nakarma ko. Ganon, kasi may jowa siya noon nung nagkaroon ng something sa amin. Pero yung jowa niya na yun, ka-live-in niya. Tapos nasa Cavite yon during ng pandemic. Tapos kami, nandun sa probinsya. Doon po kami nagkakilala. Okay. Okay. Wait, baby. Tapos po, ayun, mga nagpakasal after ilang months po, nung 'di ba parang lumuwag na po sa Pinas yung during pandemic po lumuwag na, so nakauwi na kami sa kanya-kanya naming tirahan. Tapos nagkaka-chat kami, nagkaka-call. And then, nag-decide kami na mag-live-in. So, sa madaling sabi, he cheated on dun sa kanyang karelasyon for you? Yes po. Okay. Nagsabay ba kayo nun? Kasi parang ganun na nag-live-in nga po. kayo, Pero di ba? hindi na po sila okay nung, nung jowa. Ex niya na po na yun. But were there time na umuwi pa rin siya doon kahit na kayo na? Opo, kasi nakatira po yung babae dun po sa bahay nila. So, nakasama po yung pamangkin niya, yung tatay niya po. Okay. Habang magka-live-in Pero kayo? pero nakipag-iwalay na po siya dun sa ex niya na yon. The operative term is hindi pa hiwalay. Nagkikipag-iwalay pa lang. Opo. Okay. Pero hindi na po siya yung tumatabi po dun sa babae. Paano mo alam? Sinabi niya po. Okay. I mean, if you believe that, then so be it. Okay. Tapos, and then nag-decide po kami na mag-live-in po, gano'n. And then, tawag dito, parang dun nag-start yung mga red flag po nun. Yung bang noong una binigay ko po yung pera na pang namin dun sa uupahan namin. Binigay ko sa kanya, pinadala ko sa kanya. Kasi siya yung pinahanap ko nun eh. Okay. Tapos siya yung pinagbayad ko nun. Tapos edi okay na wait po. Lang. Nung time na yan, you were based dyan sa Amerika? Hindi po, nasa Pinas po ako, okay. aral po. Umuwi po ako ng Pinas para mag-aral. Okay. Nag-aral ka pero love life pala yung tupag mo, no? Okay. Kasi parang parang natamad na ako dahil nga online class. Sige. Ayun. Tapos nung yun na nakita na ulit kami dun sa titirahan namin. And then umamin siya sa akin na nagastos niya yung pera. Saan daw? Nakalimutan ko na po kung anong sinabi niya. Basta nagastos niya po, tapos pinatawad ko pa Okay, din. I have a question. Magkano yung pera? I think nasa 7,000 ata po yun. Malit lang naman. Opo, 7,000. Pero ang usapan question, po kasi namin. Opo, ano po yun? usapan ninyo, ikaw muna ma'am. Pero kasi ang usapan po kasi, pinadala ko yung pera na yun para po dun, babayad niya po dun sa upa. Pero imbis na ibayad niya,
inastos nila. Okay. Not that one. Wait lang. Mhm. Sa ano yun? Opo. $7,000 US dollars? Hindi po, pesos po. Pesos. Okay. I want to do the Alright. May tanong ako sa iyo, Moon. Opo. Why was it you na mag-provide ng pang-rent? Siya yung lalaki. Nung time po kasi na yan, wala pa po siyang trabaho niyan. Ba't kayo magli-live-in? So, Ba't ka ako po yung ano. Sige. Kaya ako po muna yung ano, yung sumagot nung sa upa, ganyan. And then nagtry naman po siyang ano, maghanap po ng trabaho noon. Kaso hindi rin tumagal. Okay. Ayun po. And then tawag dito. After ano po, mga ilang buwan din, kinasal po kami. Kasi gusto po kasi ng papa ko na ano, na bumalik po ako dito sa US. Kasi nabuntis na din po ako noon. Nabuntis ka na niya. Ilang buwan na kayo magka-live-in no? Nabuntis ka niya? Wait lang po. Siguro 3 months po ata. Fertile ka Opo. Sorry, nahubo ako. Ang pangit ng mga joke ko, aga-aga. 3 months pa lang kayo nagka-live-in na, buntis ka. Pusang galang fertility yan. Tapos? Opo. Tapos yun, ayun, may mga ano nga naging problema po kami sa pera. Okay. Pero hindi ko pa nakikita yun eh. Tsaka ko lang nakita nung nandito na ako sa US. Makabalik ako dito. Nung nagpakasal kayo, sino gumastos? Ako pa din. Umutang po kami. Sino? Ito nga po yung problema nun. Okay. Kasi di ba inutang po namin yung pangkasal namin. Umutang kami ng 20,000 pesos po. Doon po sa pinsan niya. Okay. Para lang may may mapakain sa mga bisita po. Okay. Pero kung ako kasi lang yung masusunod nun, ayoko naman po talagang gumastos, ganyan, siya po yung may gusto. Yung nga po yung ring, yung sing-sing po namin. Sa paluwagan lang din po yun. Ang tanong, yung mga utang na yun, kanino nakapangalan yung credit sa'yo? Sa akin po. Yung paluwagan, sinong member ng paluwagan na yun? Siya po. Kasi yung ate niya po, nagpapaluwagan, sumali siya. So siya naman naghulog ng monthly noon. O ikaw? Ako pa din po. Ako nga po yung Ako nga po yung problema noon. Kaya naubos din yung ko nun yung pera ko eh. Nandun pa kami sa Pinas. Okay. Tapos, sisinungaling na din siya. And Paano? May one time nga po, pinagkatiwala ko sa kanya yung card ko. Yung card po sa bangko. Umuwi po siya nun sa kanila eh. So, binigay ko. And then, nagtaka po ako. Di ba nakabalik na po siya? And then, pagkita ko po sa bangko, dito po sa cellphone, may nabawas na na 5,000. 5,000 po ata. I have a question. Bakit mo inabot sa kanya yung card mo kung hindi niya pwedeng gamitin? What's the point? Bakit mo inabot sa kanya? Hindi, nakalimutan ko na po kung bakit ko po inabot sa Kasi kanya kung yun. hindi mo dapat iabot sa kanya ng walang dahilan.
Kasi card lang yun eh. There's no reason it will come out of your wallet, ibibigay mo sa kanya kung wala siyang gagawin doon. Nakalimutan ko na po kung bakit ko binigay. Pero hindi po dapat ganun kalaki po yung pera na mababawas. And then nagsinungaling siya na hindi daw po siya yung yung nag-withdraw daw ng 5,000. Sino kaya yung card kusa nag-withdraw ganon? Pumunta pa nga po kami dun sa dun sa bangko na yun eh. Tinanong namin doon bakit ganito nangyari. Okay. Ayun, dun po nagsimula yun. Tapos hanggang sa ilang beses din po siyang pinagkatiwalaan sa pera. Yung tulad ng sabihin niya sa akin na ipahawak ko sa kanya yung pera uli para lang mapatunayan niya sa akin na mapagkakatiwalaan ko ulit siya. Pero ayan na naman, ginastos na naman niya. Magkano na naman yun? Nasa 2,000 lang naman po ata yun. Sa mga hindi po nakikinig na maayos, may exam tayo mamaya. Kung dapat inaabangan yung amount 7 plus 5 plus 2. Ha? Maayos yan. 14,000 na yung nabibilang ko na gastos Tama ba ako? Opo. Baka mamaya sikinig lang kayo. Tapos game. Ayun. Yung pera na yun, pang ko dapat yun? Yung test, COVID test ba yun? Yung bago ka makaapunta po dito sa US? Basta, ganon. Parang mo tawag doon? May tawag doon eh. Basta yun kasi pabalik na po ako dito eh. Tapos, naalala ko po na pasakay na lang po ako ng swab test. Airport. Yun po, yun. Swab, hello po? Yeah, I'm listening. Ayun. Naalala ko pa po nun, pasakay na lang po ako ng aeroplano. Before po, di ba, nandun na po kami sa airport. Umiyak pa po ako ng sobra nun. Bakit? Kasi, wala akong pera. Inano niya po, ginastos niya. Ha? Yung pinahawak ko po sa kanya na pera, ginastos po niya. Ginastos niya? Opo. Saan niya ginastos? Saan niya ba? Di ko po alam. Ayun lang po sabi niya hanggang sa nagwawala na nga po sa sa sasakyan nun. Hinahanapan magkano ko na siya, naman sabi yon ko, yung ginastos niya? Nakalimutan ko po. Matagal na po kasi yun. Ilang years na po. Okay. Pero pinatawad ko pa rin siya nung yung kahit na sobrang sama ng loob ko sa kanya. Pinatawad ko pa rin po siya hanggang sa nakabalik na nga po ako dito sa US po uli. Tapos, ayan, niloko na naman ako, pera na naman. Mama, look, mama. Tapos, po kasi siya, marami din nagsusumbong kasi po sa akin doon na nag-a-addict po siya. Okay. Pati yung daddy niya nagsusumbong sa akin, yung mga daw po nila sa bahay, mga gamit pinagsasasanla, yung mga gamit nila pinagsasasanla, cellphone. Ganun. Kahit nga po nasa Pinas pa ako noon, sinasanla niya din po yung mga gamit namin. Pati nga yung cellphone ko na regalo sa akin ng papa ko, pinahiram ko po sa kanya, sinanla niya. Okay. Gabi-gabi ko pong iniiyak yun sa kanya.
Tapos, ayun na nga po, fast forward po, dito na po ako sa US noon. And then, parang nawawalan na nga po ako ng amor sa kanya noon dahil sa mga pinagagagawa niya. Lagi na lang po kami nag-aaway sa phone, nagsisigawan. Hanggang sa nawalan na po ako ng pake, hindi ko na din po siya pinapadalhan po ng pera kahit na anong sabi niya sa akin na padalhan ko daw po siya. Bakit ka nang padala ka? Yung anak niyo noon, dala mo sa US. Apo, buntis po ako. So, ibig Buntis na sabihin, po ako you are nung- trying to fend for yourself kasi manganganak ka and he requires you to still send him money? Opo, lang, parang tulong lang ganun. Okay. Kasi may pinagkakautangan siya na yung nahabol siya. Yun. Okay. Tapos, ayun, po siya, pinetition ko po siya dito. Naku, yun na talaga yan. Ayun, Tapos? pinetition ko po siya. So, bale, umabot po ng 2 years po ata yung process. Mhm. Hanggang sa alam din po ng family ko po dito, lalo po yung tatay ko na addict nga po siya nung nasa Pinas siya. Pero sabi ng papa ko, pag nandito na yan, magbabago na yan kasi wala na yung mga barkada niya, sabi po ng papa ko. Abay, tatay mo, para medyo hopeful pa siya, no? Ay, sobrang bait po ng papa ko. Okay. Tapos, hanggang sa, ayun, dumating na nga po siya dito. Kailan ba siya dumating? Mag 2 years na po ata siya dito eh. Okay. And then, ayun nga, paano ba? Hanggang sa nakarating po siya dito, naging okay po kami. Okay. Opo, naging okay kami. Tapos, parang nagsisimula po ulit kami. And then, naghanap po kami ng work. So, sorry po, Papa Jackson, kung magulo po yung kwento ko. Huwag ka mahiya sa akin. This is exactly why you called me. My job is to listen to your story. If there's anything I can give you as an advice, bonus na lang yun. Opo. Okay lang, ma'am. Opo. Tapos, Wait lang muna. Yung mga naiinip sa TikTok, pwede kayo umalis. Okay? Kaya sa inyo, nandiyan kayo, nagbababad kayo dyan, tapos hindi namin nami-meet yung expectation ninyo, umalis kayo dyan, ha? Kasi block ko kayo. If you are bored listening to stories here, umalis kayo. Kunin niyo yung mga damit niyo malilinis, labahan ninyo para busy kayo. Okay yun, ha? Sorry for that, Moon. Go ahead. Sorry po, Papa Jack. No. Hindi po kasi ako masyadong maano sa... Okay lang, huwag ka mahiya sa akin. pagkwento eh. This is exactly why you called me. Okay lang po, game. So, ayun. Kasi ako po, before po siya dumating dito, nakatira po ako sa papa ko po. Okay. Kasi wala naman po akong trabaho. So, asa po ako sa papa ko. And then nung nakarating na po siya dito, ang usapan kasi noon na once na dumating na po dito yung asawa ko, bubukod na po kami. So bumukod po kami. And then naghanap nga po kami ng trabaho. Ayun, yung pag-deliver po. Naging sideline po namin yan. And then hanggang sa nagkaroon po, natanggap po kaming trabahador sa isang Filipino store.
So magkatrabaho kayo? Opo, Okay. nanggap po kami. And then yung mga anak ko po, pwede namin dalhin sa Oh, nice. trabaho. Magaling. O, tapos? Opo. Mabait nga po sila. Mhm. Sa restaurant po kami nag-work Okay. hanggang sa may katrabaho po kami doon na cook po. Cook. So yung mga po parang naging second family na po namin yung mga nagwo-work po doon sa Filipino restaurant po. Mhm. Pati yung may-ari, ganyan, naging ninong-ninang po ng anak kong babae. Tapos hanggang sa yung asawa ko po, nagkaroon po ng second job. Mm. So umalis na po siya sa Filipino restaurant na yon. Okay. Ako na lang po yung naiwan. Okay. Opo. And then paano ba to? And then hanggang sa nagkaroon na naman po kami ng problema. Yung parang araw-araw na lang kami na naman nag-aaway. Mhm. Ako, ang problema ko sa kanya yung katamaran po. Yung tipong, ba't palaging ako na lang palagi lahat. Yung tipong, Para kang kasambahay. pag uwi sa bahay, maglilinis, di man lang ako tutulungan. Ganon. Tapos, tipong, problema ko din dati, di ba, kami. Yung gagawin, mag-sex ba? Ganon. Ha? And then, Ay, sorry. hindi, wait lang po. Napahalang naman ako yung tapos. Hindi man lang pagtapos nun, hindi man lang ako kukumutan man lang. Parang nakakasama din ng loob yun. Hindi ka man lang kukumutan? After. Nak ng pusa talaga. Grabe, no? Baka gusto kanya makitang hubad kasi. Tapos naalala ko nun, kahit na may sakit ako, inuubo, ganyan. Anuhin niya pa din ako. Feeling ko, I don't know if I'm wrong, forgive me if I'm wrong, no? Feeling ko kasi, ano yan eh, wala namang issue siguro yan kung gusto mo siya, kung yung amor mo sa kanya nandun eh. Baka nga kahit may sakit ka, di ba, okay sa'yo eh. Nagkataon lang na meron ka ng bit-bit na nakabadripan kaya, di ba, pinapansin mo na yun. Opo. Siguro nga po. Feeling ko yun. Hanggang sa yung napagsasabihan ko ng problema, yung cook namin, kuya namin yun eh. Mm-mm. Nasa 50 plus po. Mm-hmm. Yun lagi kong napagsasabihan ng problema. And then, problema ko din dati, napagbubuhatan din po niyan ng kamay yung anak kong lalaki. Namamalo. Opo. May one time pa nga po na na nagkanda pasa-pasa yung anak ko na yun. Mm-hmm. Sugat sa katawan. So, hindi po namin napapasok sa school. Buti na lang po nung time po na yun, kakalipat lang namin sa panibagong bahay na naman. Kakalipat lang namin. So may dahilan kami na sabihin sa school na kaya hindi makapasok yung anak ko dahil nga po kakalipat lang. Okay. Kasi latay-latay po sa sa katawan. Tapos nakita din nila yung mga katrabaho po namin doon sa Filipino store. So parang medyo nagalit na inis sa kanya. Pero ang niya kasi, disiplina po yon. Kasi yung anak ko po kasi na yun, ayaw din po kasing sumunod sa kanya.
So hanggat hindi sumusunod, palo. Ganyan. Papaluin niya hanggang Naputol yung sumunod. kwento mo sa cook na 50 anyos. Ano nangyari doon? Po? Naputol yung kwento mo doon sa cook na 50 anyos. Pero narinig niyo po yung mga sinabi ko po. Oo, narinig ko. Ayun nga po. So, yun din, nagalit din sa kanya. Dahil nga, dun nga po din sa nangyari sa anak ko. Nakita nila yung latay-latay. So, kumbaga parang tatay-tatayan mo yon. Hindi naman po. Ano lang, close friend po nun. Okay. Opo. Tapos, parang araw-araw, may problema ako dito sa asawa ko. Doon ko ikukwento. Tapos, sinasabihan ako nun na, yung bang makipaghiwalay na lang. Ganyan imbes na habang buhay daw na kalbaryo, mas mabuti daw na maghiwalay. Hiwalayan ko na lang May daw. point Kakayanin naman. ko naman daw. Opo. Kakayanin ko naman daw eh. Marami nga daw siyang ibang kilala dyan na single mom pero kinaya. Mas malala pa daw yung nangyari. Pero ngayon yung buhay, okay na. Yan. Hanggang sa isang beses, parang napuno na ako dito sa asawa ko. So, nag-decide na ako na ayoko na. Gusto ko nang makipaghiwalay. Okay. Makikipag-divorce po. Magpa-file po ako ng divorce. Ganun. Okay. Ayun po. So, nag-file na po ako ng divorce nun eh. Nakapagbayad na din po ako. And then, pero nung sinabi ko po sa asawa ko yun, ayaw niya po. Ayaw niya pong makipaghiwalay. And then, hanggang sa hanggang sa nakausap po namin yung family ko po. Harapan po kasama yung asawa ko, yung tatay ko, basta dun po sa sa bahay po ng papa ko. Kasi nandun po yung mga tita ko. So ina-advisean na po kami na marriage counseling po, ganyan. Tapos gusto nilang marinig yung side ng asawa ko. Tapos inaano po nila na baka daw meron daw pong iba ako. Parang ganun po yung inaano nila eh. Wala ba? Pero wala po talaga noon. Wala po. Opo. Sabi ko, umiiyak po ako sa harapan nila. Sinasabi ko sa kanila na bakit ba pinipilit niyo na makisama ako sa taong hindi ko na nga mahal. Tapos sabi nila, subukan ko pa daw. Tapos, nung mga times po na yon, hawak ko po yung cellphone ko. And then, kinol ko po yung kuya-kuyahan ko po dun po sa restaurant. So, narinig po niya lahat ng usapan. Ba't yun ang kinol mo? Anong significance doon sa buhay mo? Parang nung mga times po kasi na yun, parang yun lang yung nakakaintindi po sa akin. Nasasabihan ko ng problema ko. Ayun. Hanggang sa after po ng pag-uusap na yon, mga ilang days pa po eh. Tapos ito pong yung kuya-kuyahan ko nga po. One time yan na. nag-message po sa akin na Anong sabi niya? Bakit daw po pag po siya yung kasama ko, yung ang saya-saya ko daw, ganyan. Kasi pala biro po kasi yun eh. Nabagay, no? Anong sabi niya sa'yo? Hawakan mo yung sansi ko, ganun. Ano po yun? Sansi. Ano ba yung sansi? Di ba? Ano ba yung sansi?
Okay, baby. Di ko alam. Ano ba yung shanse? Spatula. Yun ba yun? Flower. Spatula. Spatula pala yun. Okay. Mm. Okay, Ayun. tapos? Tapos, umamin po siya na Naku, may gusto po. gusto niya hawakan yung takorin mo. May gusto po siya sa akin. Ha? Gusto niyang, I wanna hold your kettlebell. Tapos, Tapos, di ba, nagde-deliver, yung sideline ko po, deliver, ganyan. Sumasama po siya sa akin sa pag-deliver. naku. Tapos, ayun, hanggang sa nagkaroon po ng something sa amin. Naku. Saan kayo una naghalikan nun? Sa Tapos kotse, no? po, Saan kayo una naghalikan? Sa kotse? opo. Naku. Okay naman. Hmm? Hindi. Bakit hindi? Yun nga po, Papa Jack. So ngayon, Sorry. parang Okay. iniisip ko na bakit ko ba ginawa yun? Sabagay na. Bakit? Parang nagsisisi ako. Okay. Nalaman po nung family ko yon, yung relasyon namin. Lalo yung tatay ko, tinanong ako. So umamin ako. Hindi sila kasi may asawa din yun. Hindi sila. So, kabit ka. Tapos Kabit siya, kabit din ako. Ganon. Ay, mahirap. Kabit-kabit na kayo. Mahirap pag-iwalayin yan. Tapos, yun na nga. Tapos, ayun, yung din yung relasyon namin ng tatay ko. Strained. Nagalit sa akin yung tatay. Siyempre, tatay mo yun. Kumbaga, he would expect more from you. Diba? Kumbaga, pinalaki ka niya diba? At some point, iniisip niya na, itong anak ko na to, intact yung values nito. Hindi niya naisip, twice ka na nagiging kabit, no? Sabi niya, papatayin niya yung lalaki na yun para sa akin. Gusto maghiwalay daw kami, hiwalayan ko daw. Minsan pag ganyan pa naman, pag yung kating-kate, pag mentras binabawalan, yun ang gustong-gusto, no? Tapos? Tapos, hanggang sa fast forward. Ay, wag! Bagalan mo lang. Okay lang kami. Wag mo i-fast forward. O tapos, okay. Hanggang sa... Nung po kasi, parang nagiging na din ako na sinungaling ba? Okay. Yung sa tatay, opo. Yung bang may bibigay sa akin yung isa, tapos makikita nung asawa ko, tatanungin sa akin, hindi ako magsasabi ng totoo. Tapos, hanggang sa nagyaya tong si na mag-hotel. So, ayun, nag-hotel kami. Then, Ni chef? yes po. Tapos na, First time niyo yun? First time? opo. First time niyo mag-hotel pero first time niyo magtatalik? Opo. Opo. We? Oo nga po. Okay. Tapos ayun, paglabas po namin ng ng hotel, nagulat po ko, nandun po yung tatay ko tsaka yung asawa ko sa labas. Naghihintay. Okay. So ayun, nagulat ako. Tapos dumating din po yung asawa ng chef. Ayun, kinausap ako. Tapos yung yung lalaking yun na po yung last day na nakita ko yung chef na yun. Parang nagtago ba? Kasi dalawa po yung entrance nun.
Mm. So, dun po ako sa back door dumaan. Tapos siya, nakita niya yung tatay ko tsaka yung asawa ko. Bumalik ulit siya. Paano nila Pero kayo, yung sasakyan, paano nila ka nasundan doon? Ang tanong. may tracker po yung sasakyan ko. Nilagyan ng tatay ko. Ano ko po. So alam nilang lumalandi ka noong time na yun, no? Opo. Tagal daw po nilang nasa labas. Anong ginagawa niya ba nasa labas sila? Po, Ha? alam niyo po. Nagtatalik kayo? Opo. Ano kayo iniisip ng tatay mo nun tsaka yung asawa, no? No? Mm, Ang tagal naman nilang magtalik. Ganon siguro, no? Hmm. Tapos, yun lang. Tapos hanggang sa sabi na ayun yun nga po yung dumating nga po yung asawa ng chef. Mm. Inaano po ko, nadalhin daw po ko dun sa kwarto kung saan po kami dun po sa room kasi gusto niya din makausap yung asawa niya. Okay. Tinatawagan ko, ayaw sumagot. Tinatawagan niya, hindi rin siya sumasagot. So pinuntahan namin dun sa room, nakalak, hindi rin sumasagot. Ba't nasagot? Ano doon yung asawa? Po? Ba't nasagot? Gusto ko. Tinatawagan siya nung asawa niya, sabi niya, lumabas ka dyan, alam kong nandyan ka. Mm-mm. Wala, hindi po talaga lumalabas. Ayaw makipag-usap. Mm-mm. Okay. Sinat ko nga po, sabi ko, lumabas na siya. Gusto lang siyang kausapin ng tatay ko. Mm-mm. Pero ang sabi niya sa akin, wala na ako, umalis na ako. Yun lang po. Then binlock na po ako. Magkatrabaho kayo nang paano hindi na kayo nagkita? Nag-resign ka na? Nag-resign na po ako nun. Okay. Tapos siya, tinanggal na din po dun nung bagong owner. Okay. While this were happening, alam to ng asawa mo? Na ano po? Na may kabit ka? Yes, inamit ko na din po sa kanya nun. Okay. Sabi ko, opo. Tapos, yun nga po, nung nahuli po kami, ayan na. Yung asawa niya, gusto pa sana akong pasakayin sa sasakyan niya. Pero pinigilan po ako ni Papa. Siyempre. Ng Papa ko. Opo. Wala namang gagawin mabuti sa'yo. Galit sa'yo yun eh. Ayun nga po, yun din yung sabi nila. Pero yung asawa po niya na yun, ni sampal or hindi po niya ginawa sa akin. Kasi nga doon palang gagawin pag sakay mo, hindi ka sumakay. Opo. Okay. Tapos, nung nakaalis na yung babae, naiwan na ako doon. Yung papa ko, sabi niya sa akin, mag-sorry daw po. Sabi ko, humingi daw po ako ng tawag. Kung ayaw ko na daw po, mag-usap daw po kami. Kung ayaw ko nang makipagbalikan. Okay. Nung una, nagmamatigas pa din ako. Ayoko. Humiiyak lang ako doon sa tabi. Hanggang sa, napaisip din ako. So, nag-sorry na po ako dun sa asawa ko. Bakit? Why did you have to second guess yourself whether to apologize to the wife of, di ba? Of the guy. Bakit? Ba't kailangan pilitin ka? Hindi ko po maintindihan. Sabi ko nga pala, bakit kailangan ka pang pilitin na mag-sorry? Nag-sorry na din po ako dun sa asawa po noon. And then nag-sorry din po ako sa asawa ko. Nagsasorry din po ako sa asawa ko.
Hindi nga, bakit kailangan ka pang kumbinsihin? Di ba dapat automatic yun? Opo. Pero kasi nung time din po kasi na yun, sobrang galit na din po ako sa asawa ko. Ko pagalit, parang ganon. Loko to, ikaw pagalit ha. O tapos, Tapos, naging okay po kami noon eh. Nung araw po na yun. Nung asawa mo? Nagkabalikan po kami. Opo. Same day? Yes po. So kumbaga parang alas 9 ng umaga, may katalik kang iba, hinahaponan okay na kayo? Parang ganun. Pero pumunta po muna kami sa bahay nung tatay ko. Pusang gala. Ang lupit nyo naman magbate, no? Fresh, andun pa yung liquid ng lalaki sa katawan mo nun. Bati na kayo. Tapos, Tapos yun, pumunta kami sa bahay ng papa ko. Nandun yung stepmom ko, yung lola ko. Tapos, ayun, pinag-sorry ako. Nag-sorry ako sa kanila. Nga po galit na galit nga din po sila sa akin. Wala, hindi na din po ako nakapagsalita nun. Okay. Tapos yung hanggang sa nakauwi po kami dito sa bahay namin, kaming dalawa po nung asawa ko. Ang sabi niya sa akin, bigyan ko siya ng 4 na araw po. Yung di po ako magre-reklamo kung ano man yung sabihin niya, ganyan. And then after 4 days, kakalimutan na lahat. Bakit? What's the significance of 4 days? Yun, para, ba? Bakit 4 na araw? Bakit hindi 2? Bakit hindi 5? Bakit hindi 1 buwan? Bakit 4 na araw? Siguro para ma-process niya yung nangyari. Pero bakit 4? Anong kahalagahan ng 4 na araw? Hindi ko pa alam. Tapos, okay. Ayun, and then nag-usap kaming mag-asawa na after 4 days, kakalimutan na nga po namin lahat. So, naging okay po kami. And then, tapos ba? Ikaw, kung gusto mo ituloy yung kwento. Okay lang sa amin. Nakikinig lang naman. Ano ba? Ano gusto mo? Next week yung kalahati? Okay kami. Hindi kasi nitong nitong week, parang sunod-sunod na po yung namin, away namin. Yung bang akala ko okay na. Kailan ba nangyari yung yung pagloloko mo? Kailan ba yun? Wait lang po. Mga August po. August last year. Opo, August last year, and then natapos din na mga 1 month lang po yun eh. Okay. Mm. Okay, tapos? Opo. Kasi after nun, ilang months po kami, okay kami. Nitong week lang po na to, parang araw-araw, parang inaraw-araw na niya na parang naghahanap ng away palagi. Na-open na. So parang ibinabalik niya yung yung kasalanan mo. Parang ako ata nag-open. Ganun. Kasi sobrang niya. Teka nga muna, bakit kaya mo ikwento ng buo specifics yung mga details pero pag tinatanong kita parang nakakalimutan mo yung sagot? Po? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Ibinabalik ba niya yung mga yung nagawa mo o hindi? Hindi po, pero ganun, in the end, ganun, doon pa napunta. Paano napunta doon? Ha? I love you.
Paanong napunta Kasi po, doon? kasi po nung una, Mm. ba naghahalongkat siya sa cellphone ko. Ng ano? Nitong itong week po. Anong hinahalongkat niya? Hawak niya po yung cellphone ko, tapos may 3 Facebook po kasi ako. Yung mga lumang Facebook ko na yon, naka-open pa din dito sa phone ko. Pero na-open naman po niya yung phone ko. Hindi ko na po ginagamit yon, yung mga Facebook ko na yon. Mhm. Tapos, ay naano niya, bakit nandito pa din, naka-open pa din yung yung ibang mga Facebook ko dito. Bakit hindi na lang isang Facebook na lang? Ano So, sabi ko anong sa kanya- purpose ng ibang Facebook? Bakit kailangan may ibang Facebook account? Nandun po kasi yung yung mga pictures po, mga memories po ba? Hindi ko pa po siya na-upload dito sa bago ko pong Facebook. Why would Sa it need to ginagamit be? ko na po ngayon. Bakit 3? Mga Facebook ko pa po yun nung dalaga pa po ako. Mga unang-unang Facebook ko pa po. Okay. Nandun po kasi yung mga picture, ang dami-dami po. Okay. Pero hindi ko na po talaga ino-open yun, na nakikita naman po niya eh. Mhm. Parang ginawa na lang niya na namang issue. So sabi niya sa akin, sige ako na ako na tutulungan kitang mag-upload ng picture. Mhm. I-upload natin yan lahat dun sa panibago. Yun po yung unang away. Okay. And then sunod, sinabukas na naman. Sa phone ko, hawak na naman niya. May nakita na naman siya yung app na ano ba yun? Yung like Uber, alam niyo po ba yun? Uber? Opo. Alam ko naman yung Uber, meron naman dati sa Pilipinas. Sobra ka naman. Oh. Uber, merong isang app pa na parang ganun din. Ano 'yun? Nandito siya, Parang parang ganun din po. Parang dating app? Hindi po dating app. Lyft? Ano ba? Ayun, yun. Yun talaga naman. Oh, tama ko. Ayun, Lyft po. Inano ko po yun dito sa phone ko kasi one time, yung sasakyan po namin ayaw na mag-start. Okay. So, ayaw na mag-start nung sasakyan namin na yon. So, bibili po kami ng sasakyan. So, ang ko sana, magpapahatid dun sa lift. Kaming lahat. Kaya yun dito sa cellphone ko. Tapos Okay. nakita niya doon, inopen niya po yung application na yon. Tapos may nakita siya na mga recent, parang history, ano bang tawag doon, Papa Jackson? Yung makikita mo yung mga sinearch mo na lugar or mga ganon. Pero hindi ko po talaga matandaan na sinearch ko po yun doon sa list na yun. Hindi ko naman po ginagamit talaga yung list. Tapos tinanong niya ako doon. So ako, di ko alam sasagot ko. Sabi ko, ewan ko, hindi ko alam, ganun. Pero nakita naman niya na wala namang recent yung nasumakay ako doon. Tapos sabi niya, baka tinanong niya yung GPT, yung AI, tungkol doon sa mga lugar na nandoon na nakita niya. Okay. Tapos sabi ng AI doon, posible na yung kinancel lang daw, sinearch daw yung lugar na yon, and then nag-book, and then kinancel. Yung ganun po, sabi ng AI. Tapos yun yung sinasabi niya sa akin. Tapos sabi ko, hindi ko nga maaalala yan. Kung matandaan, hindi ko naman ginagamit yan. Wait lang, how recent? How long ago nung time na tinignan niya mula nung nag-search ka? 1 week ago? 1 month ago? Ay, hindi ko na po talaga maalala. Kasi nung Hindi, diba? iba na nga din. Wait lang, tinignan niya, di ba? Kailan mo sinearch yun? Opo. Hindi mo kailangan alalahanin to, nakita niya eh. Kailan? Baka matagal na po. Kasi tinanggal ko na, aminin ko po,
nag-install po ako nitong app na to. Dati pa yun, nung wala pa po siya dito sa US. And then, tinanggal ko. Tapos ngayong ano ko na lang ulit in-install nung nasira nga po yung sasakyan namin. So, hindi ko na po maalala yung mga lugar na yun. Bakit ko sinerch, ganyan. Okay. Yung picture ko nga din po dun sa list na yun, dating-dati pa po, lumang-luma na. Okay. Ayun, so hanggang sa nag-away na naman kami, inano ko na wala siyang tiwala sa akin, ganyan. Tapos, ayun, nagkasagutan na naman kami. Hanggang sa parang ako na din yung nagbalik nung dati. Anong sinabi mo para ibalik yung dati? Interesting yan. Anong sabi mo? Kaya kita niloko kasi ganyan ka, ganon? Hindi po. Ano? Sabi ko, kasi para po sa akin, di ba magdi-divorce na nga po kami noon. Mhm. Mom, which one's bacon? This one. Wait lang, baby, okay? What? This is bacon. Sorry po, Papa Jackson. Okay lang. Kaya pa namin. Huwag mo intindihin dito. Kayang-kaya namin to. Diba guys? Kaya natin. O tapos, Sabi ko po okay, para po sa akin po kasi, di ba? Parang hindi ko siya niloko kasi on process na po yung divorce namin. Nabayaran ko na, napasa ko na yung mga papers. Divorce na lang po talaga. Doon po nag-start yung may nangyaring something sa amin nung chef. Yun yung sinasabi ko sa kanya. And then sabi niya sa akin nagmamalinis daw ako, ganun. okay. Ay, para po sa inyo, Papa Jackson, mali po ba ako? Yun na ba yung tanong mo? Kasi yun po kasi yung ko na alam naman niya nun na na ayoko na sa kanya nun. Maghihiwalay na kami. Maghihiwalay pa lang kayo, hindi pa kayo hiwalay. Opo. You were still going home to the same house. You were practically and technically still husband and wife. Tama? Opo. Pero nung time din po na yun, hindi na po kami natutulog sa It doesn't isang, matter. It isang doesn't kwarto. matter. So kung ang tanong is niloko mo ba siya? Of course, niloko mo siya. Alam mo ikaw, ipokrita ka. Paano mo kaya sabihin na hindi mo siya niloko? Really? I mean, anong version ng universe ka nakatira para maging katwiran mo to even contemplate na kaya mo sabihin na hindi mo siya niloko? Of course, you cheated on him. Pwede bang hindi mo siya niloko? I mean, if you don't really want to be with him anymore, then go ahead and walk away from him regardless kung napatawad ka niya o hindi. Kala ko ba decided ka na makipaghiwalay? Bakit mo tinigil yung divorce? So, sagutin mo nga yan. Bakit mo tinigil? Kasi naging okay na din po kasi kami. O di hindi And ka then, nakikipaghiwalay nun. Kasi kahit mahuli ka na may lalaki o wala, kung talaga nakikipaghiwalay ka, hindi ka babalik sa kanya. Ano nga po, Papa Jackson, bumalik nga din po yung feelings ko din po sa kanya noon. What? And then, Ganito alam mo, Moon, sa totoo lang,
kung tatanggalin natin yung issue ng pagluloko mo, ikaw talaga yung biktima rito, kawawa ka talaga eh. If we are going to disassociate yung cheating mo sa buong kwento na to, ikaw talaga yung kawawa. Baka sabihin ko pa, nagamit ka niya eh. Di ba? Green card lang to eh. Para pumunta siya ng US eh. Pero nagloko ka kasi eh. Ang palagi mo ba niniwala kaming one time lang kayo nagtalik nung chef? One time lang po talaga yung Papa Jack. Baka one time lang kayo nag-hotel. Sa kotse nyo ginawa yung iba. Hindi po kasi po tuwing kasama ko din po kasi yung mga bata nun. No, di ka ba nahiya no? Kasama pa yung mga anak mo? Like ninong kasi siya din ng anak ko, ganun. Di ba? Sa bagay. Kaya nga ngayon parang siting nga po ko na bakit ko ba ginawa yun? Sana hindi ko na lang ginawa. Wala na magagawa, nagawa mo na. Nagtalik na kayo. Hindi ako naniniwala na ganun kababaw yung naging kwento nyo ng chef eh. Imagine mo nag-aaway kayo ng asawa mo, siya tinawagan mo. Kailangan mag-deliver ka ng mga trabaho mo, siya kasama mo. Di ba? That chef will not stick around you. Kung mahal ka noon, gusto na niya katawan mo, nakuha niya. So kung sabihin sa akin na, tigilan mo nga ako. Anyways, tapos naman na yan. Nahuli ka na, napatawad ka na. Pero you are not in the position, kahit anong mangyari mo, if you really wanna, if you want this yung relationship niyo ng asawa mo to survive, you are not in the position para mag-complain kung nagwawala yung mister mo kada maalala niya niloko mo siya. Let alone, bakit ikaw nagbabalik ng issue? Ano ka ba? Hindi ba dapat tulungan mo siya maka-move on? Ha? Kasi po na lang po kasi wala naman po kung ginagawa. May ginawa ka masama. Yun yung point. No. Pwedeng wala kang ginagawa ngayon pero hindi mo siya pwedeng sisihin na napapraning siya. Kada konting kibot mo, feeling niya manlalalaki ka. That's the effect of what you did. Yun ang epekto ng ginawa mo. Halimbawa, yung ano ba yan, yung lift na yan, o car lift ba yan? O, nakita niyo na na may sinerch ka. O kay mali o tama ka, huwag kang kikibo kasi nanlalaki ka eh, nakipagtalik ka nga sa iba eh. Huwag kang iyak-iyak na parang biktima ako kasi po gibintangan niya ako. Kalandian mo yan eh. Tatsagain mo yan hanggat gumaling yung nararamdaman niya. Niloko mo eh. Huwag kang iiyak na parang biktima ka kasi that's crocodile tears. This is your fault. Sabi ng nanay ko, pag sa isang kwento, tama ka na, wag mong hayaan na maging mali ka pa. Naging mali ka pa tuloy. Yan nga po palagi ko naririnig sa inyo. Sabi ko, bakit ngayon ko lang narinig yan? Wala na. Nagawa mo na. Yun nga, sabi ko, tama na ako noon. Naging mali pa ako. So ngayon, kahit dun sa bahay namin, hindi na din ako makapunta. Well, of course. You have to earn your way back into the hearts of the people who used to love you. Iipunin mo yan. It will not just go away overnight. It was just August. August lang yon. So iipunin mo yan. It will take a while. Huwag ka magmadali. Kasalanan mo yan eh. Mom, where are you flying? Mama. Sabihin mo sa anak mo, Mama is crying because Mama is talking to
Not the chef, ganun. He's drinking us. You laugh. Wag kang ano, don't be in Tag-Englishin ko na lang muna. Do not be impatient with your husband's reaction to the things that Ayaw ano. That's- Mama. hindi kita marinig, mas maingay yung anak mo. Sorry po. Do not be What? do not be impatient to the reaction of your husband to anything that may trigger na maalala niya na lalaki ka ng August. Tatsagain mo yan. Whether tama o mali ka, tatahimik ka. I-reassure mo siya. Because every time that he acts the way he acts, he is in pain. Huwag kang magreklamo. Tsagain mo. Mamaos tuloy ako. Ano ba yun? Papa Jack, ano po ba din gagawin ko? Kasi, Huwag kang iiyak. Tigilan mo yan. Huwag kang umiyak. Umiiyak ka. Ikaw to ng loko. Ano yun? ayun nga po, na anong gagawin? Hindi na po kasi talaga ako makapunta din dun sa bahay namin. Parang nahiya din po ako sa ginawa ko. Ano po bang gagawin ko? Well, you earn your way back little by little. Little by little. It will not happen overnight. Of course, these are still your family. Pamilya mo pa rin yan. It will take time. It will take time, but of course, mapapatawad ka pa. Saan ba't mapapatawad ka ng mga yan? Anak, ano yan? Tawag nito, pamilya mo pa rin yan. For the time being, disappointed sila sa'yo kasi sa ginawa mo because they expected more from you. Imagine mo, nung una, doubtful sila sa pinili mong lalaki sa Pilipinas, sinuportahan ka nila eh. Hindi naman nawala yung kanilang, yung pag-asa nila sa'yo that you are going to be in proper senses. Right now, disappointed sila. So wag ka maging impatient. Di ba makapunta sa amin? Unti-unti mo yan. Tatsagain yan. For now, ang duty mo is to fix yung loob ng pamamahay mo. I-fix mo muna kayo mag-asawa. Kayo muna. Siguro pag nakita ng family mo na buo na kayo, masaya na, ka-recover na kayo, then diba, your family will start warming up to you again. But for now, ang problema mo yung mister mo, wag kang pikon pag nagagalit siya. May mga araw na hindi mo niya ikakwento exactly nararamdaman niya. Naaalala niyang hinubad ng 50-year-old chef yung panty mo tapos nagtalik kayo. Hindi niya makakalimutan yon. It will take time for him bago niya makalimutan yon. Nagkakaintindihan tayo? Opo. Ikaw pa itong iiyak-iyak na, ikaw pa itong napipikon, ikaw pa itong may eksi pasensya, ikaw ito ng loko eh. You are not in the position to complain. Huwag kang crocodile tears, iyak-iyak ka dyan, ikaw itong may kasalanan. Papa Jackson, meron pa po palang isa pa pong problema. Pera ba yan? Ako nang bahala dyan. Magkano ba yan? Charot lang. Tungkol din po sa pera. Ay, wag. Joke lang yun. Wala akong pang abono. Hindi po. Oh, Kasi itong last na napag-awayan namin. Meron siyang separate na bank account po, no? Nung napag-usapan na po namin yun na mag-aano siya na separate bank account para makaipon daw po siya, para sa amin din, para magkaroon din ng
matupad na daw po yung pangarap daw po namin na magka-business, ganyan. Mm. So, pumayag po ko din doon. And then, sabi niya, marunong naman na akong mag-ipon eh. Sabi niya gano'n. Mm. And then, sa messenger po niya, may nabasa po ako na sabi sa kanya, pre 200, gano'n. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano yung minessage sa'yo na yung 200 nga daw. Pero alam ko na po na kasi nakita ko po sa bank account niya na open ko eh. Na nag-send siya ng 200 doon. $200 po. Tapos nagsinungaling po siya sa akin. Sabi niya po sa akin, ha? Anong 200? Baka na wrong send lang sa akin yun. Kita mo nga, hindi ko nga ni-replyan. Mm-hmm. Ayun. So, sinabi ko sa kanya na nahuli ka, Alam ko na nag-send ka ng 200 eh. Sabi ko gano'n. Tapos, doon niya sinabi yung totoo. Na o nga daw, send siya ng 200 doon. Saan? Sa daw yun, sa lalaki po. May kasama po kami kasi dito sa bahay, yung kapatid po noon. So, kaya siya nag-send ng 200 para po makapanood ng basketball. Mm. Down lang daw po yun, 200. Bali, $600 po ang total noon. NBA. Opo. Kasi bago daw po magretiro daw po si Lebron. Yan. Ano issue mo doon? Hindi pa po yun. So sabi niya sa akin, na-open mo account ko. Sabi ko, hindi nahuli lang kita. Hinuhuli lang kita. Na-open mo? Bakit kailan magsinungaling ka? Nahuli ko. Kailan magsinungaling ka? Yun, tapos po so sabi niya sa akin, gusto niya din na malaman din yung bank account ko. Yung password ba, ibigay ko din sa kanya. Para fair daw po. Tapos sabi ko, alam mo naman yung yung password Tapos sabi niya, kakalimutan niya, ganyan. Tapos sabihin ko ulit sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya yung totoo. Sabi ko sa kanya, alam mo, sa totoo lang, wala na talaga akong tiwala sa'yo pagdating sa pera. Yun, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ano ba inaano mo yung nasa Pinas pa din tayo? So sabi ko, bakit hindi lang naman isang beses mo ko niloko pagdating sa pera? Yun. So nag-away na naman kami. Okay, let's stop right here. No? Moon, sa totoo lang, sa puntong ito, wag mo munang binabanggit yung tungkol sa pera-pera ha. Kasi you are the last person who should be discussing about tiwala, about anything. Okay? Kasi kung if we're going to follow your logic, diba, that you are never going to trust him again, money-wise, then it only follows that he should never trust you again as well when it comes to cheating. Pero di ba kasi Papa Jackson siya ilang beses po niya kasing ginawa yun. So ibig sabihin you're exempted because you had sex with another guy for once? Ganon? Kanina hipokrita ka lang, papunta ka na sa tanga. Sa tao lang. Konti pa, aangat ka ng rango, bobo yun. So ibig sabihin, if there is an argument here na dapat hindi mo siya pagkatiwalaan because he's done it many times about money, you'll never trust them again, di dapat di ka rin pagkatiwalaan kasi naman loloko ka rin naman pala. Between the two of you, mas malaki kasalanan mo sa kanya. I'm not trying to quantify, I'm just stating facts. Mas malaki kasalanan mo sa kanya. Ano po bang dapat kong gawin, Papa Jackson? You know the password to his bank account? It's fair, tama siya, that he knows the password to your bank account.
Pero sinabi ko naman po kasi sa kanya na ano, kung gusto mong makita yung bank account ko, pwede mo naman sabihin sa akin, papakita ko sa'yo. No, he knows you know his password. Hindi fair yon. Kung yun ang pag-uusapan natin, alam mo yung password niya, ibigay mo password mo. Kung ayaw mo, kung gusto mo na magpakitaan na lang kada kailangan makita, edi papalitan mo yung password niya. So para fair. Alam mo, makasarili ka. Self-centered ka masyado. Why do you think you are going to deserve a special rule? Bakit? Ha? Bakit? Hindi ko po alam. Hindi, bakit may special rule para sa'yo? Bakit? Papa Jackson. Tanong kita, bakit? Huwag mo kong iyakan. It's answerable by an explanation. You know his password. He's asking for your password. Bakit di mo bigay? Bank account naman yun. I mean, lahat po kaya kong ibigay yung password, pero pagdating po talaga sa pera. O di ibig sabihin, hindi ka na dapat yung pagkatiwalaan buong buhay yan kasi manloloko ka nga. Let's follow your logic. Logic mo yan eh. Sundan natin. He's made mistakes about money before. Okay, sige. You can never trust him about money again. Then he should never trust you about loyalty again. Kasi manloloko ka eh. Lalakero ka eh. So why will you deserve special treatment? This is cookie. Pakisagot po. Natanong po kita. Hindi ko po alam. Hindi, bakit nga? Why do you think you deserve the special treatment? Bakit nga? Ano ko lang po kasi, mas kaya ko po kasi hawakan yung pera. Pag po kasi siya nakakahawak po ng pera, hindi po talaga siya marunong. He is not Ilang asking beses na for po he is not asking for your money. Ang hinihingi niya, you know the password to his account. To make it fair, he wants the access to your account. Now, if you don't want to give the access to your account, that's fair. Pera mo yun eh, tama? Kung ayaw mong bigay sa kanya, huwag mong bigay sa kanya. Pero, stop enjoying the access to his account. Para fair. Sige po, Papa Jackson. O, sabi mo sa kanya, palitan niya yung password niya. Huwag mong tignan. Pag gusto mo makita, i-access niya. Tapos ipakita niya sa'yo. Okay po. Ikaw makasarili ka. Totoo lang. Hindi ko alam paano gumagana utak mo. Kalugin mo nga ng konti, baka maluwag. Nakakapikon ka, alam mo kung bakit? Parang walang value sa'yo pinatawad ka ng mister mo. You have the audacity to complain on very trivial things? May kapal ka na mukha na magreklamo sa mga bagay-bagay na otherwise forgivable. Eh, ikaw nga pinatawad ka niya nakipagtali kasi ba lalaki? Saan mo kinukuha yung kapal na mukha na yan?
Anong oras na dyan? 1:41 po. Ang hapon? Opo. Mag-lunch ka na? Kanina pa po. Matulog ka na? I have one last piece of advice for you. Ready? Opo. If you no longer love your husband, walk away from him. Don't stay with him only because you think that he is a good catch. That's not fair. No, pa Jackson, mahal ko po siya. You don't act and you don't sound as if you love the guy. You have so much reservation. You don't respect the fact that he has forgiven you after you having sex with another guy. Ulit-ulit ako sa part niya kasi big deal talaga yan. Ulit-ulit ako sa part na yan. Parang baliwala lang sa'yo. August lang, nakapatong ka sa ibang lalaki. January ngayon, no? Meron ka ng kapal na mukha magsasagot sa kanya sa mga trivial na bagay? Ang laki na kasalanan mo sa kanya. Yun lang yung sasabihin ko sa'yo, ma'am. If you no longer love him, if you cannot be fair sa kanya, if you think you'd rather be exclusive on your own with your kids, walk away from him. Pull his green card off para umuwi ng Pilipinas, para tapos. Kaya mo naman gawin yan. Dependent mo naman yan eh. Okay? Okay po. Sorry po, Papa Jack. Huwag ka mag-sorry sa akin. Wala kang kasalanan sa akin. Kaibigan mo ako. I may sound frustrated, I may sound on top of my lungs, but I care for you. Huwag ka sa akin mag-sorry, sa mister mo ikaw mag-sorry. Sa kanya ka may napakalaking kasalanan. Halimbawa yan, manonood ng basketball, bigay mo na sa kanya, baka makalimutan niya na lalaki ka. Naghanap ka pa ng mali, sana nag-ambag ka na lang. Hindi naman po ako nagreklamo. Di ba? Hindi ka nga nagreklamo, pero issue mo ngayon. Ano yun? Hindi ko po issue yun. Nung inaano ko lang kasi yung... Tuloy mo. Yung... Tuloy mo. Lumusot ka. Yan sa password lang po kasi yung gusto niya ding malaman. Yun lang po yung ano ko. Kasi nga, alam mo yung password niya. Ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Oh, you know my password. It's just fair that I know your password. Ayaw mo ibigay. Okay, karapatan mo yan. O, di sabihin mo sa kanya, baguhin mo yung password mo para hindi ko rin tinitingnan yung account mo. You cannot enjoy the benefit that you cannot give him. Hindi fair yon. Ano bang mundo ang hindi maintindihan yung part na yon? Moon. Hindi po naiintindihan ko na po. You love Papa? Cause you why when Papa late you? And now you cry? Mag-ingat ka dyan ha. Regards ako sa mga anak mo. Ay, isa pa lang anak mo, di ba? Dalawa po. Dalawa. Send my regards to your babies. Maraming salamat. Good afternoon sa inyo dyan. Thank you po, Papa Jackson. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po.